Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Balikan natin ang panahon ng Kwaresma o ang Season of Lent. At ulitin natin ang ating nabanggit sa ating nakaraang episode. Kamakailan, sa unang episode natin sa linggong ito, ang Ash Wednesday. Saan nilalagyan tayo, tayong mga Kristiyano, tayong mga tagasunod ni Kristo, tayong sumasampalataya sa simbahang itinatag mismo ni Kristo, ang Katoliko, ang simbahang Katolika. Ang Ash Wednesday, ating bigang linaw o ating dagdagan yung ating nasabi sa nakarang episode ay ang unang araw ng ating paggunita ng Season of Lent. Sapagkat balikan natin, ayon sa aral sa mga Katoliko, may dalawang pagdating sa Jesus. Ang una niyang pagdating, ganap na, kasaysayan na lamang, binalik-balikan na lamang natin ang mga pangyayari. At ito ay nagsimula noong kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem, Christmas, at nagtapos sa kanyang pagkapako sa krus, sa kanyang kamatayan sa krus, sa panahon ng Kwaresma. Sa madaling salita, ang Kwaresma o ang Lent, pangalawang episode sa unang pagdating ng ating Panginoon. Sapagkat ang kanyang pangalawang pagdating ay hindi pa naganap. Walang nakakaalam kung kailan at paano. Saan? Mula sa kanyang kinalagay ngayon sa langit na nakalaklok sa kanan ng Ama, ay muling babalik upang hatulan tayo, buhay man o patay, sa kanyang pagdating. Sa ngayon, yan ang nasa panahon tayo ng Kwaresma, ang pangalawang kabanata ng unang pagdating ng ating Panginoon. So sa Ash Wednesday. Ash Wednesday, araw ng Miyerkules. Papasok, pipila tayo, tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, pipila tayo sa ating mga simbahan at tatakan tayo ng krus ng paring magmas o ng paring nakatalga upang gaganapin ang solemnasyon ng paglagay ng abong krus sa atong iyo, at sasabihin nga, tao mula sa alabok, nagmula ka sa alabok ka babalik. Sa madaling salita, pinaalala sa atin ng simbahan ang ating kamatayan. May mga naniniwalang matapos ang kamatayan natin, period na, wala na. Bakit mayroon pang pangangaral? Bakit mayroon pang mga pananampalataya? Kung ganun sa pagkamatay natin, wala na pala. Tuldok na pala ng ating buhay. Hindi yan. Tayo naniniwala tayo sa resurrection from the dead. Tayong mga tao ngayon, kung si Kristo nagkaroon ng kanyang resurrection, 3 araw mula nang siya namatay, tayo ay magkaroon tayo ng muling pagkabuhay sa kanyang pangalawang pagdating. At ang ating paghahanda ay dito nagaganap, dito ginugunita sa panahon ng Kwaresma. Sapagkat sa panahon ng Kwaresma, dito nabuo ang huling yugto ng unang pagdating ng ating Panginoon, ang kanyang kamatayan sa krus. So ang Ash Wednesday ay paalala sa atin na tayo ay mamamatay.
Ngunit ang mamamatay sa atin ay ang ating mga pisikal na katawan lamang, na ayon nga sa Biblia, nang ginawa ang unang tao, si Adan, ang unang lalaki, kumuha ang Diyos ng lupa, binuo, inulbang tao, at sa pamagitan ng Espiritu, nagkaroon tayo ng buhay. Ngunit buhay na may hangganan, ang ating pisikal na katawan. Sa ating kamatayan, ang ating kaluluwa babalik sa Diyos. At maghintay tayo ng pangalawang pagdating para sa buhay na walang hanggan, na kapiling ang Diyos o kapiling si Satanas sa impyerno. Yan ang mangyayari sa atin. Doon sa mga dinaniwala sa resurrection of the dead, wala tayong pakialam doon. Galang natin ang kanilang paniniwala, respeto natin ang kanilang panindigan, sapagkat mismo ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalayaan upang mamili tayo. So, bigyan natin sila ng kalayaan. Yun ang kanilang napili. Pero doon sa mga naniniwala na mayroon tayong resurrection of the dead, ito ang dapat nating paghandaan. Kaya ang panahon ng Kwaresma o ang panahon ng Kwaresma na nagsimula sa Ash Wednesday ay panahon upang tayo ay magiging handa, magiging ganap na anak ng Diyos sa pagdating ng Panginoon. Sapagkat kung tayo ay hindi karapat-dapat sa pagdating ng Panginoon, ang ating hahantungan ay ang kaharian ng kadiliman, ang kaharian ni Lucifer. Dito sa panahon ng Kwaresma, ang hinihingi dito sa atin ng ating inang simbahan ay ang magiging madasalin tayo. Paghanda natin sa pamagitan ng pagdasal at panalangin, ngunit isama natin ang paggawa. Manalangin tayo sa Diyos, nabigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng tibay ng dibdib upang mamumuhay na mabuti at magiging karapat-dapat sa kanyang pagdating. Yan ang paghandaan natin. Si Jesus mismo, 40 days and 40 nights, siya ay nag-aayuno, hindi kumakain. Ngayon natin kung umiinom lamang ng tubig, hindi siya kumakain. Marami namang nagsasabing, Diyos siya, magagawa niya ang gusto niya. Huwag natin gawing alibay yung Diyos siya. Sapagkat Diyos man si Jesus, siya ay nagiging tunay na tao ayon sa ating pananampalataya. At sa kanyang pagiging tunay na tao, tinanggap niya ng buong kababaang loob, nang walang pagrereklamo, ang utos sa kanya ang kagustuhan ng Ama. Ang siya ay mamatay ng isang napakalagim na kamatayan, ang nakapako sa krus, na nung panahon na yon ay parusa para sa mga pusakal na kriminal. Itinuturing na kriminal si Kristo ng mga taong nagnanais ng kanyang kamatayan. Lagi tayong manalangin, lagi tayong magdasal, at yung mga ginagawa natin sa labas sa panahon ng Kwaresma, bawas-bawasan natin yan. Kung hindi natin yan totaling maalis, bawasan natin, magsakripisyo tayo. Halimbawa, hindi tayo makatulog kung hindi tayo makagamit ng cellphone, gadget o anuman. Hindi sinasabi ng inyong kagabay na ihinto ninyo yan. Ilimita natin. Halimbawa, ginawa natin 10 bisis sa araw. Gawin natin 5, 4, 3. Pwede naman tayong gagawa. Limitahan natin. Yan ang mga sakripisyo sa panahon ng Kwaresma. Dahil nga, ang dapat nating modelo ay si Jesus. Si Jesus ng Diyos na nanalangin sa disyerto. At inilarawan na ito ay ang dapat sundin ng mga Katoliko. Ang lagi tayong makipag-ugnayan sa Diyos. Gagawa tayo ng kabutihan. Magbago tayo. Kung tayo ay masama, magpakabuti tayo. Kung tayo ay mabuti, higit tayong magpakabuti. Panahon ng Kwaresma, panahon ng pagbabago.